At sa huling kwento kung saan tayo natapos sa part 34, nang maantalas sa paglipat si Yuan Zhu ng kanyang attributes na ginamit ng kalaban ang pagkakataon na iyon upang siya ay masugatan. At hanggang sa mawala na si Yuan Zhu ng kakayahan na lumaban pa kasabay ng pagkaubos ng kanyang stamina. At bukod pa doon ay nilait niya ito na sinabi na isa siyang pinakadakilang basura sa mundo. At bago tayo magsimula ay may kaunting announcement lang ako sa inyo, baka weekly na lang ang release ng kwento ni Jiang Kai dahil halos nasa pinaka-updated na po tayo ng chapter ng kwento, at kung titingnan nyo sa site ng English Translated ay lampas na po tayo doon sa latest release ng updated chapter nila, subalit huwag kayong malungkot dahil sinimulan na din ni Boss ang panibagong kwento na pwede nating pang daily recap at sana suportahan nyo pa din ang panibagong recap sa channel na ito. At balik sa eksena ng dalawang magkatunggali na kapitan, naging kasiya siyang boses na pinaalam ni Xu Feixiang kay Jiang Kai na ang kanyang koponan ay tinatalo na ng kanyang Falcon Squad 4, at bukod pa doon ay mukhang ang resulta ng laban nilang ito ay malinaw na ang kalalabasan, at idinagdag niya pa na malapit na din lumitaw ang unang malas na mamamatay sa kanyang miyembro. At kung hindi niya matitiis na panuurin sila na mamatay sa harap niya sa mga susunod na segundo, iminungkahi niya kay Jiang Kai, na may isang bagay siya na magagawa ngayon para mailigtas sila kundi gamitin ang kanyang trump card na nasa kamay niya ngayon. Ipinamulat niya na sa kanyang koponan ay halos wala na itong pag-asa pangunit, mayroon lamang siya na isang trump card, at tinanong niya si Jiang Kai kung sino sa kanila ang una nitong ililigtas. Mariin sinabi ni Xu Feixiang na hindi na mahalaga kung kanino pa niya gagamitin ang kanyang trump card, ang kapalaran ng kanyang Fire God Squad ay mauuwi pa rin sa pagkatalo. Matapos niyang sabihin iyon tiningnan niya si Jiang Kai na nababalutan ng silweta ang mukha, at sa tuwa ay akala niyang pinanghihinaan na ito ng loob. Gayunpaman, namuo ang bagyo ni Huyan na mabilis na bumabagsak ang mga patak ng tubig ulan sa buong arena, at iyon ay sumasagisag na ang kinalabasan ay hindi pa napagdesisyonan para sa kanilang koponan. Kahit patuloy at walang tigil pa rin na kinukutya ni Xu Feixiang si Jiang Kai subalit, ang walang imik na ating bida ay nagsimulang magtanong sa kanya kung iyon na ba lahat na mga walang kabuluhan na salita ang kanyang sasabihin. Tiningnan nito si Jiang Kai na napalitan ng ekspresyon ng determinasyon at lumilitaw ang landas na enerhiya sa kanyang mga mata sa kumpiyansa, at buong tiwala sa kanyang koponan na sila ang mananalo sa match na ito. Samantala, minaliit ng dalawang babae at sinabing basura ang kakayahan ni Huyan dahil sa pag-activate nito ng kasanayan na Rain Praying Spell na walang silbi, at ngayon ay hinihanda na nila na ipadala si Huyan at Su Wanwan sa impyerno. Habang sinusuportahan niya si Huyan, mariin at lakas loob na isinigaw ni Su Wanwan na huwag nilang maliitin ang kasanayan ni Huyan na sinasabi nilang basura, kasabay nito inihagis niya ang Green Spectre Poison na nasa loob ng bote ng salamin patungo sa dalawang babae. Bigla silang nahinto sa pagsalakay ng mabasag ang bote ng lason at mabilis na kumalat sa paligid nila dahilan para ito ay malanghap at kumapit sa kanilang katawan. Inis na sinabi ng itim na buhok na babae kung ano na naman ang walang kwentang kakaibang pakulo na ginawa niya, habang sinuri naman ng kakampi nito ang kumakalat at kumikapit na lason sa katawan nila, at sinabi na hayaan na lang ito at ipagpatuloy na unahin ang pagpatay sa dalawa. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang masamang layunin kay Su Wanwan at Huyan na nilulunsad ang isang nakamamatay na pag-atake sa direksyon nila. Pinagtataka naman ng mga manunood kung ano ang binabalak gawin ni Huyan at Su Wanwan sa paglikha ng ulan, at pagbato nito ng kakaibang bagay na tila sa kanila ay parang prank ito, at sa harap ng kanilang kalaban ay para silang mga bibe na walang kalaban-laban sa dalawang mandaragit. Sa kabilang banda, labis ang takot at pag-aalala ni Instructor Su Lanlan na sa ilang sandali na lang ay mapapatay na ang kanyang kapatid sa kamay ng katunggali sa arena, habang ang Vice Commander ay tahimik at seryosong sinusubaybayan ang bawat eksena na mangyayari. Nagulat si Lu Jun at tinawag niya ang instructor na tingnan ng mabuti ang kalaban nila ni Su Wanwan. Ang espada na tatapos sana sa buhay ni Su Wanwan at Huyan ay bigla na lang nabitawan ng kanilang kalaban, at ang laso na Green Spectre ay mabilis na umapekto ang bisa, na sinisira ang kanilang balat. Bukod pa doon ang pumasok na ito sa kanilang katawan maliban sa tindi ng nakamamatay na lason ay sinisira din ito ang loob ng kanilang katawan na mas lalong pinaiigting ang pinsala na kanilang natatamo bawat segundo. Nang mapagtanto ng isa sa kanila na iyon ay lason, matinding killing intent ang pinakita nito kay Su Wanwan at Huyan.
Gayunpaman, pinakitaan din ito ng dalawang binibini ng matalim at malamig na titig. Bago pa man sila mapatay ng lason ay desperadong sumugod ang babae na sinabing uunahan na nitong patayin silang dalawa bago pa man sila mamatay. Bago pa mangyari iyon, mabilis na pina-activate ni Huyan ang isa pa niyang opensa na kasanayan na tinatawag na Ice Lightning Technique. At sa ilang iglap, hindi mabilang na yelong kasing bilis ng kidlat na atake ang nagpaulan sa paligid ng dalawang babaeng kaaway, at sa natamong matinding lason ay hindi na nila ito maiwasan, at ang kombinasyon ng pag-atake na iyon ni Su Wanwan at Huyan ay naging dahilan sa agaran nilang pagkamatay. Nang humupa na ang malamig na usok sa paligid ng dalawang kaaway, nakita na lang nila itong lahat na nakahandusay at wala ng buhay. Gulat na gulat ang instructor at namangha sa kanyang kapatid, sa paggamit nito ng kakilakilabot na makapangyarihang lason, naganap na nagpapahina sa kanilang katunggali na fighter, at napapatanong kung anong klaseng lason ang ginamit nila. Pinaliwanag naman ni Vice Commander Lu Jun sa instructor na ang ginamit ni Su Wanwan na lason ay tinatawag na Green Spectre, at ang klaseng lason na iyon ay madalas hindi ginagamit dahil sa mahigpit nitong activation condition na nangangailangan sa target na ganap na maibabad sa tubig, at hindi niya talaga inaasahan na gagamitin ni Su Wanwan ang Rain Praying spell ni Huyan upang iyon ay magkabisa sa kalaban. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Xu Feixiang na matatalo ni Su Wanwan at Huyan ang dalawa nitong miyembro. Hindi maiwasan ni Jiang Kai na ngumiti, at sinabi niya kay Xu Feixiang na sa laban ang inaakala nilang walang kwentang propesyon at kasanayan, at ang walang kwentang lason kung ipares ng tama ay magkakaroon ng mga kamangha-manghang epekto. Idinagdag pa ni Jiang Kai na kung iniisip nito na iyon lang ang maipapakita ng Fire God Squad ay doon siya nagkakamali ng husto. Samantala, napansin ng mga manunood ang drunkard na muling bumangon matapos makatanggap ng malaking pinsala. At makikita si Ruan Yu hawak ang sugat sa kanyang tiyan upang pigilan ang pag-agos ng dugo nito. Payo naman sa kanya ng kanyang katunggali na huwag na nitong sikapin na lumaban pa, dahil isa lang siyang walang kwentang drunkard na hindi kayang talunin ng isang fighter, at sinabi na sisimulan niyang buburahin ang Fire God Squad at uumpisahan niya ito sa pagpatay sa kanya. Subalit, nagpakita ng kakaibang kilos at titig si Ruan Yu sa kanya, ang dating matatamis at malalanding salita ay napalitan ng matinding galit, at binigkas na hindi siya magiging mahina kaysa sinuman kahit sino pa ang kanyang katapat ay hindi siya natatakot. Agad naman napansin ng kalaban ang kakaibang tingin sa kanya ni Ruan Yu, na ibang-iba sa pagtingin niya sa mga dilag kanina lang, at napagtanto na katulad kay Su Wanwan ay baka may kakaiba din itong pakulo na ipapakita sa kanya. Gayunpaman, bigla na lang nitong galit na isinigaw sa kalaban na ilalagay nito ang kanyang kiss mark sa kanya, at wala itong ibang pagpipilian kundi isuko ang sarili. Sa halip na hintayin kung anong pakulo ang inaasahan nitong gagawin ay napamura na lang ang kalaban sa inis dahil sa sinabi ni Ruan Yu at sumugod ito para tapusin na ang buhay niya. Samantala, nadismaya naman ang isang manunood na inaakalang naging matino na si Ruan Yu na umaasa na ipapakita din ito ang trump card niya, at hindi niya inaasahan na siya pa rin ang nakakadiri at magaling lang sa pangbabastos. Subalit hindi naman sumang-ayon ang katabi niya at sinabihan na tingnan niya ng mabuti dahil nasa estado pa rin ito ng kalasingan. At balik sa eksena, kakaibang paggalaw ang pinakita ni Ruan Yu na gumigiwang ang katawan katulad ng isang drunken master, at ang atake ng kalaban ay ilang pulgadang distansya na lang para siya ay matamaan. Ngunit, nang itinusok ng kalaban ang sibat nito kay Ruan Yu, bigla na lang itong naging ilusyon at naiwasan ang pag-atake ng kalaban, na kung saan nakalipat agad ito sa ibang panig na pwesto. Nang masaksihan niya ito pati si Xu Feixiang ay namangha sa reaction speed ni Ruan Yu na masyadong mabilis, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari ngunit, sa tingin niya matapos masubitan ay higit sa 2 beses na mas mabilis ito kaysa sa dati. Napangisi na lang si Jiang Kai at tinanong niya kung nasorpresa ba siya sa pinapakita ng kanyang koponan, at muli nitong tinanong kung alam niya ang pinagkaiba sa pagitan ng human instinct at human reaction. Galit naman na sinabi sa kanya ni Xu Feixiang kung anong mga kalokohan ang pinagsasabi ng ating bida. Inilahad ni Jiang Kai na kumpara sa human reaction ang human instinct ay ang pinaka-primitive na kakayahan, kahit gaano pa kayaman ang praktikal na karanasan at matatag na mentalidad ang mayroon sila, sa harap ng pinaka-primitive instinct ang human reaction ay palaging mabagal.
Samantala habang pinagmamasdan ng dalawang kapitan ang dalawa nilang miyembro na naglalaban, iwinawasiwas ng lalaki ang sibat nito kay Ruan Yu, nagsisimula ng maubos ang kanyang pasensya sa kakaiwas nito sa kanyang bawat pag-atake. Tuwang-tuwa at sisiw lang na iniiwasan ni Ruan Yu ang bawat paghampas ng sibat ng kalaban, at paasar niyang sinabi na masyado pang mabagal ang bilis niya at hindi pa ito sapat para siya ay matamaan. Punong-puno na sa galit ang lalaki at masyado nang sinusubok ang kanyang pasensya, at sa tindi ng inis ay sinabihan niya itong manahimik, dahil sinuwerte lang ito at kung makakita siya ng pagkakataon ay babasagin nito ang ulo ni Ruan Yu at sabay umatake muli. Sinusubaybayan lang nito ang bawat pag-atake ng katunggali, at dahil sa kanyang dobleng bilis ay madali niya lang itong naiiwasan, habang ang kalaban ay bigo pa rin hanggang ngayon na tapusin ang buhay ni Ruan Yu. Laking gulat na lang ng kalaban nang ipakita sa kanya ni Ruan Yu ang bilis nito na parang bola na tumatalbog sa iba't ibang panig ng paligid nito. Kitang-kita ang bakas sa kanyang mukha na nahihirapan na ito at maliban pa doon ay nakaramdam na ang lalaki ng pangangamba, nagtataka kung bakit tumpak na maiwasan nito ang pag-atake niya sa bawat oras kahit na malinaw sa kanya na si Ruan Yu ay sugatan, at dahil mas lalo pa itong naging maliksi ay nahihirapan siyang malaman ang bawat paggalaw ni Ruan Yu. Samantala, nauunawaan na ni Huyan ang panibagong talento ni Ruan Yu na merrymaking o pagsasaya sa alak, na ginagawang inilalabas ang pinaka-primitive instinct nitong kakayahan na nagmumula sa kanyang katawan kapag nakakaramdam na ng pinsala. Naalala ni Huyan sa nakaraan noong pinaliwanag ni Ruan Yu ang kanyang panibagong talento na inaakala nilang mas lalo lang itong hindi napipigilan sa paglalandi. Ngunit bukod pa doon ay malinaw na iyon pala ang tunay niyang talento na nasa estado ng drunken state sa pagitan ng lasing at hindi lasing na kamalayan. May isang ideya ang pumasok kay Huyan, kaagad niyang pinulot ang espada ng katunggali nila kanina. Pagkatapos ay sumigaw si Huyan para tawagin si Ruan Yu upang saluhin ang inihagis nitong espada. Matagumpay naman na sinalo ni Ruan Yu ang espada mula kay Huyan, napadighay siya saglit at paasar na tinanong nito sa kalaban kung napapagod na ba siya dahil hinihintay pa niya na halikan siya gamit ang mapusok nitong mga labi. Sa bawat sinasabi ni Ruan Yu sa kalaban ay mas lalo lang nitong pinaliliyab ang kanyang galit. Muli ay nagpakawala ito ng malakas na pag-atake patungo sa kanya. Sa kabilang banda, sinusubaybayan ng mga manunood ang matinding paglalaban ng dalawang katunggali na walang katapusan na inaatake ng miyembro ng Falcon Squad si Ruan Yu na palagi lang naiiwasan ang pag-atake nito. Labis ang pagkamangha ng mga manunood kay Ruan Yu at napapabulalas na lang na ang kanyang footwork ay magulo, ngunit naiiwasan niya ang mga pag-atake sa bawat oras. Samantala, halos maubos-ubos na ang lakas ng kalaban dahil sa pagod at walang katapusang pag-atake niya kay Ruan Yu, at sa sandaling iyon ay hindi niya matanggap na matalo na lamang sa propesyon na alam niyang basura, at kung papatag-alin niya pa ito ay tiyak ang kanyang pagkatalo. At sa sandaling ito ay naisipan niya na ibuhos na ang lahat ng buo niyang lakas sa isang pag-atake kay Ruan Yu, na inilulunsad muli ang sarili sa pag-atake kasabay ng pinaiigting nitong enerhiya na inilapat sa kanyang armas. Pinakawalan niya ang huling malakas nitong atake, at sumunod nun ay isang patak ng dugo ang nahulog sa lupa na hindi malaman kung kanino ito galing. At nang hungo pa ang haligi na alikabok sa kanilang paligid, bumungad sa lahat ang isang sitwasyon kung saan bigo pa din na matamaan ng kalaban si Ruan Yu sa huli, at sa halip ang kalaban pa ang tinamaan sa ulo gamit ang espada na hawak ni Ruan Yu, na nanginginig na lang sa takot. At makikita ang bahagyang pagkabaon ng dulo ng espada sa noo ng kalaban, na siyang inutusan naman ito ni Ruan Yu na hubarin nito ang suot niyang damit. Hindi alam ng kalaban kung ano ang gagawin sa sitwasyon na ito, lalo na at kahit anong gawin niya ay sa kamatayan pa din siya haantong. Subalit, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan at napagtanto na ang hawak na espada ni Ruan Yu ay nabahiran pala ng lason. At dahil sa tindi ng lason ay hindi na nito kinaya ng katawan niya at sa ilang saglit lang ay bumagsak ang katawan nito sa harap ni Ruan Yu, at nang masaksihan iyon ng mga manunood ay halos hindi sila makapaniwala na magagapi ng drunkard ang fighter class na mahigit pa sa kanyang level, at dagdag pa nila na mukhang magka-comeback ang koponan ng Fire God Squad dahil 3 na sa miyembro ng Falcon Squad 4 ang na-eliminate. Labis naman ang galit at pagkadismaya ni Xu Feixiang sa kanyang koponan, kaya't bago pa man sila maubos ay sinimulan na niyang kumilos upang unahin na patayin ang koponan ni Jiang Kai.
Mabilis na humarang sa harap niya si Jiang Kai gamit din ang kanyang pambihirang bilis, upang pigilan ito sa kanyang binabalak. Nilabas na niya ang Death Divine card at galit niyang sinabi kay Xu Feixiang kung hindi niya nabamatiis na isa-isa nang napapatay ang kakampi nito. Dagdag niya pa na hindi niya kailangan makialam sa kanila dahil andito siya para harapin siya sa simula pa lang ng laban. Inis naman na sinabi ni Xu Feixiang na talagang nasa kanyang kamay ang mahiwagang trump card niyang ito, subalit ang kanyang iniis ay napalitan ng ngiting kumpiyansa. Ginamit nito ang hindi kapani-paniwalang bilis upang takasan si Jiang Kai gayunpaman. Bago pa man ito makalayo ay pinaalala niya kay Jiang Kai na huwag siyang masyadong magpakampante dahil ang kanyang tauhan ay hindi pa ganap na natatalo. Samantala, hinagisan ni Su Wanwan ng lason ang isa pang miyembro ng Falcon Squad upang pigilan ito sa pagpatay kay Yuan Zhu, ngunit kaagad naman itong napansin ng kalaban, na bago pa man ito tumama ay sinira na nito kaagad ang bote ng lason, na kung saan hindi ito inaasahan ni Su Wanwan. At dahil doon lumisan pansamantala ang kalaban malapit kay Yuan Zhu, upang tapusin si Su Wanwan dahil sa mapangahas nitong pagplano na lasunin siya. At sa sandaling iyon, napansin ni Su Wanwan ang pag-atake nito sa kanya na medyo huli na upang iwasan pa. Napadepensa na lang ito sa sarili, na parang tinatanggap na ang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na walang nangyayari at muling idinilat ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang sinalo ni Yuan Zhu ang pag-atake nito para maprotektahan siya mula sa kalaban, at makikita ang pagkabaon ng espada sa bandang tiyan nito. Labis na natakot si Su Wanwan, na mangiyak-ngiyak na sinisigaw ang pangalan ni Yuan Zhu sa sobrang pag-aalala. Kahit nasaksak na ng espada pilit na hindi iniinda ni Yuan Zhu ang pinsala sa kanyang katawan. Hindi mapigilan ng kalaban na masiyahan ng sinalo ni Yuan Zhu ang pag-atake nito kay Su Wanwan, at sinabihan niya na ito ang napapala ng basura na gustong maging bayani. Napapahalakhak na lang ito at sinabi niya kay Yuan Zhu na pagbibigyan niya silang dalawa na hahayaan silang katulad ng pares ng mga patay na lovebirds. Subalit nang hinuhugot na nito ang kanyang espada, naramdaman niya na nahihirapan siyang kunin ito pabalik. Labis ang pagtataka ng hangal, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mabunot-bunot pabalik ang espada. Napansin niyang pinigilan ni Yuan Zhu na hugutin niya ito pabalik sa kanya. At malamig na tingin na tinanong ang kalaban kung sino nagsabi na mamamatay ang dakilang war god. Nagulat na lang ang kalaban habang pilit pa rin itong binubunot pabalik ang kanyang espada. Muling bumalik ang kapangyarihan ni Yuan Zhu, at ayon sa kanya na pagkatapos ng lahat ay matagal na niyang inilipat ang lahat ng attribute points niya sa Constitution. Samantala, laking gulat ni Kapitan Li Biao pati na ang mga tauhan nito, at napagtanto niya na sa aktwal na laban na ang pag-atake ay may kaugnayan sa lakas, ang reaksyon at ang bilis ay nauugnay sa liksi, ang lakas at liksi ay halos kinokontrol ang direksyon ng labanan, ngunit hindi niya inaasahan na talagang ginamit ni Yuan Zhu ang kanyang katawan bilang pain, para direktang ilipat ang kanyang mga katangian sa konstitusyon. At balik sa eksena ginamit ni Yuan Zhu ang pagkakataon at puwersang itinulak nito ang sarili palapit sa kalaban. Labis ang pagkabigla ng kalaban kung saan mas lalong pinatatagos ni Yuan Zhu ang espada niya sa katawan nito. At sa wakas ay matagumpay na nahuli na din ito ang kamay ng lalaki upang hindi na ito makatakas pa sa kanya. Kaagad na inipon ni Yuan Zhu ang buo niyang lakas sa isang pag-atake, at bago pa niya ito isaksak sa kalaban ay sinabi niya na sa pagkakataong ito ay titingnan nila kung paano pa siya makakatakbo. Isang mapait na pangyayari ang natanggap ng kalaban mula sa pag-atake ni Yuan Zhu, dahilan upang lumikha ito ng nakakaawang pagsigaw bago mamatay. Hindi inaasahan ni Xu Feixiang na mamamatay din ang huli nitong natitirang miyembro sa kamay ni Yuan Zhu, at medyo huli na siya bago pa man niya ito matulungan. Lumitaw si Jiang Kai malapit sa kanya at nakangiting pinaalala nito ang pinagsasabi ni Xu Feixiang sa kanya kanina lang na tungkol sa kalalabasan ng kanilang laban. Napapamura na lang sa kanyang isipan, at nagtataka siya kung paano ang basura na koponan ni Jiang Kai na bigla na lang naging napakalakas, at ayon sa kanyang nakaraang pagsusuri ay wala silang pagkakataong manalo laban sa Falcon Squad niya. Kumpiyansang sinabi ni Jiang Kai sa kanya na oras naman bilang kapitan sa kapitan na maglaban, at sisiguraduhin niyang tatanggapin ni Xu Feixiang ng buong puso ang pagkatalo niya.
Nagngangalit na lang ang ngipin sa tindi ng emosyon ni Xu Feixiang, at maya-maya pa ay sumabog na siya sa galit, na sinabihan si Jiang Kai na huwag siyang masyadong mayabang kahit na natalo ang Falcon Squad member niya sa basura nitong kasamahan, ngunit ngayon ay sisiguraduhin niyang kukunin niya ang ulo ng ating bida. Kalmado lang na nakatayo at iniisip ni Jiang Kai na sa ganitong sitwasyon ng labanan alam niya ang pinakadirektang paraan kung paano siya makakakuha ng kalamangan. Ibinuhos na ni Xu Feixiang ang buo nitong lakas at ginamit ang espesyal nitong kasanayan na Storm Frost na lumilitaw ang liwanag na enerhiya sa paligid, kasabay ng kanyang hindi kapani-paniwalang liksi sinimulan niyang inilunsad ang pag-atake patungo kay Jiang Kai. Ramdam ni Jiang Kai ang napakalakas na kapangyarihan ni Xu Feixiang at kahit hindi siya matamaan ng direkta sa full power attack nito ay maapektuhan pa din siya ng enerhiya ng kanyang kasanayan, at alam niya na mas lamang si Xu Feixiang sa bilis, kaya't ginamit ni Jiang Kai ang kanyang kasanayan na Ghost Eye Focus para masubaybayan ang papalapit nitong pag-atake sa kanya. Sa tulong ng kanyang kasanayan sinubaybayan ni Jiang Kai ang espada nito at hinihintay lang ang tamang oras, kahit ilang pulgada at segundo na lang para siya ay matamaan, at sa sandaling iyon ay napagtanto niya na nangangahulugan din ito na pagkatapos ng pag-atake ni Xu Feixiang ay magre-recharge pa ito ng lakas para sa susunod nitong pag-atake. Bago pa siya matamaan ng pag-atake ni Xu Feixiang, ginamit ni Jiang Kai ang abilidad ng kanyang kagamitan na Phantomize. At sa ilang iglap lang lumabo ang figure ni Jiang Kai at naiwasan ang nakamamatay na atake ni Xu Feixiang, at ang atake niyang iyon ay nagdulot sa lupa na sumabog at masira. Lumaki na lang ang mata niya at labis na nagtataka, sigurado siyang tinamaan niya si Jiang Kai sa pag-atake niyang iyon. Sa hindi kalayuan, napapaligiran si Jiang Kai ng maalabok na usok at nagsalita siya na sinabing sa pagkakataon na ito ay natalo siya. Ginamit ni Jiang Kai ang kanyang makapangyarihang baraha para atakehin si Xu Feixiang, at buong lakas at bilis na binato ang baraha patungo sa katunggali. Labis-labis na ang galit ni Xu Feixiang sa ating bida na sinabing hindi pa siya natatalo, at ang na-recharge na lakas ay uubusin na niya at gagamitin ang dalawang espada nitong Twin Purple Sword para sa huli niyang pag-atake kay Jiang Kai. At sa sandaling ito malamig na tinitigan ni Jiang Kai si Xu Feixiang at iniisip niya na kung mas kinontrol siya ng emosyon niya ngayon, ay mas madali lang para sa kanya na gumawa pa ng pagkakamali ng paulit-ulit. Nang aakma palang napapakawala ng pag-atake, ay tumama sa baluti ni Xu Feixiang ang baraha ni Jiang Kai, at napagtanto ng ating bida na ang 8 niyang punyal ay nasa kamay ni Xu Feixiang matapos na makontrol at mabigo ang kanyang critical hit. At matapos ang paglamon ng Death Divine card sa pang-9 na punyal ni Jiang Kai na Life Chaser Fate, ay namana ng makapangyarihang baraha ang 70% na critical hit rate ng punyal. Labis ang takot ni Xu Feixiang nang bumaon sa baluti niya sa parteng dibdib ang baraha ni Jiang Kai. Lumitaw ang notification system na tumaas ng 50% ang penetration points niya, na permanenteng pinatataas din ang kanyang critical rate ng 15%, at pati na din ang kanyang critical damage na umaabot sa 150%, matapos magsama ang mga puntos ng Life Chaser Fate at ng Death Divine card. Labis-labis na hindi makapaniwala si Xu Feixiang na kinu-question kung paano naging posible na matamaan siya ni Jiang Kai. At hindi nagtagal isang hindi mapaliwanag na pinsala ang naranasan ni Xu Feixiang mula kay Jiang Kai, matapos matamaan ng kombinasyong mataas na kritikal na pinsala ng punyal at ng baraha, na nagdulot kay Xu Feixiang na humagulgol ng pagsigaw. Abangan sa part 36 ng kwento, nang binago ang final match ng one-on-one na ginawang Captain vs Captain ayon sa kagustuhan ng misteryosong katunggali ng ating bida. Makakayanan niya kayang talunin ito na mas triple pa ang lakas kaysa kay Xu Feixiang. Please paiwan na din ng like at comment sa video na ito at hit muna din ang subscribe para masubaybayan ang kwento. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod.